Sa pag-aalaga ng kambing, ng baboy, ng manok o kaya ng itik, pwedeng-pwede din na magsimula kahit tayo ay employed. Habang tayo nagtatrabaho, mag-alaga tayo ay magnegosyo. Yan ang usapin natin ngayon after this short intro. Magandang araw po. Bilang isang employee o nakaranas na sa pagtatrabaho, kung saan nakikita natin yung mga technique, nakikita natin yung mga pamamaraan ng mga boss natin, ng mga kasamahan natin sa trabaho, o paano palaguin ang isang negosyo. So dito, maaaring lamang tayo dahil may mga natutunan na tayo na pwede nating i-apply dun sa farming. Halimbawa na lang yung pag-market ng mga produkto natin. Kung dun sa pagtatrabaho natin as employee, may mga marketing dyan. Nagmamarket tayo ng ating produkto. So kung i-apply natin sa farming yun, mas marami tayong pwedeng magawa. Dahil nga, meron na tayong mindset ng ganon at marami na tayong kaalaman. Kaya dito sa farming, marami tayong pwedeng gawin. Kung minsan nga, mapapansin natin doon sa mga nakaranas lang na kapag tayo nagtrabaho, mararamdaman natin na hirap yung mga boss natin lalo na nitong pandemic. Hirap tayo magbenta, hirap na maghanap ng mga kliyente. Pero sa farming, lahat ng mga nasa farming, yung mga baboy, yung manok, lahat yan kailangan. Kaya hindi mahirap. Kaya lang minsan mababa, mataas. So yun yung nagiging challenge sa farming. Kaya kapag tayo ay farmer, kapag tayo ay nag-alaga ng maraming livestock, meron pa rin tayong mapagbebentahan. Meron pa rin tayong pagdadalhan ng mga produkto natin. Katulad ng manok, ng baboy, ng itik, ng kambing. Minsan sabihin natin na paano namin ibenta to. Pero alam naman natin na ito ay pangangailangan ng lahat ng tao. So sigurado, ito ay mabibenta natin. Yun nga lang, sa presyo, magkaiba. Hindi natin siya mabibenta tulad ng gusto nating presyo. Dahil minsan mababa, minsan mataas. So, kailangan natin gawin dito ay matuto tayong mag-market. Matuto tayong magbenta direkta sa consumer. Kung halimbawa mura ang pagbenta natin dun sa mga dating bumibili sa atin, yung pumupunta sa farm natin. So, kailangan lang natin practicein dito yung pagbebenta direct sa consumer. Katulad ng pagbebenta natin habang tayo nasa kumpanya. Katulad ng pag-offer natin ng produkto natin. Madalas sa atin, nagbebenta tayo direkta dun sa kliyente. Okay, nag-o-offer tayo ng ating services doon sa kliyente natin. So, ganun yung gagawin natin. Direkta natin ibebenta yung produkto natin sa mga kliyente natin, sa mga customers. Hindi na natin siya ibebenta doon sa mga middle na bumibili ng produkto natin. Bagkus, gagawin natin, benta natin direkta doon sa mga gumagamit ng produkto natin. So, mas mahal yung pwede nating magiging income dito. So, dito, kapag ibenta mo na direct sa consumer, kailangan kuhanin o alamin mo rin yung presyo kung magkano yung bentahan na direkta dun sa mga bumibili. Para lumaki naman yung kita mo. Kasi nga, nag-effort ka, dagdag effort mo yon at dagdag sa ginawa mo yon. Kaya dapat dagdag income din yon. So kung minsan nga, binibili sa atin ng 20 pesos, binibenta nilang 50 pesos, so 30 pesos agad yung kinikita nila. Babawasan nilang gas yun, pero malaki pa rin yung kita nila doon. Unlike tayo, nag-aalaga tayo ng livestock, ilang taon, pagpalagay natin 5 months or 1 year, pero ang kita natin maliit lang. Habang sila binibili nila sa atin ng 5,000, benta nilang 10,000, so napakadali ng pera nila. Kaya tayo, alamin natin yung mga pamamaraan nila. Lalong-lalo kung may naging experience na tayo dun sa pagiging employee, marunong na tayo magbenta, mas malaki na yung pwede natin maging income. Kasi natuto na tayo, sanay na tayo, kaya na natin. Hindi na natin kailangan sumandal sa mga middleman para makabenta. So yun yung isa sa maganda kapag tayo employee na magnegosyo sa farming. Kung minsan kasi kapag tayo farmer at nakasanayan natin na ganun lang yung takbo dun sa farming, so hindi natin napapansin minsan yung flow. Akala natin ganito lang. Pero kung meron na tayong mga naranasan ng mga challenges, may na-try na tayo kung paano magbenta, so dagdag na rin yun sa kaalaman natin, dagdag na rin yun sa mga natutunan natin na maaaring makatulong naman doon sa mga ginagawa natin, doon sa mga gagawin nating farming. Iba kasi yung nakasanayan lang kaysa doon sa nag-level up ka kasi nakatry ka na ibang bagay. So yung mga natutunan mo doon connected sa farming, so pwede nang mag-level up din yung income mo. Tip lang din doon sa pag-alaga ng manok, kapag tayo ay gumawa ng pugaran kung saan doon mangitlog yung mga manok natin, dapat yung sampahan nila, paakyat doon sa kanilang pugaran, meron dapat itong at least 2 feet lang na distance pataas. Hindi siya dapat lalagpas sa 2 feet dahil kapag masyado nang mataas, mahihirapan sila. Posibleng mabasag yung itlog sa loob ng kanilang sinapupunan. Kaya dapat 2 feet, then next hagdan niya is 2 feet ulit hanggang sa marating niya yung kanyang pugaran na 2 feet lang yung distance. At dito
dito sa pagmamanokan, kapag meron tayong 7 inahing manok, dapat meron din tayong isang pampalahi o yung lalaking manok para mangitlog yung mga manok natin at para mas fertile yung magiging itlog nila, lalo na dun sa mga gagawin nating balot, kung gusto nating gawing balot yung itlog ng manok. O kaya kapag nagpaparami tayo ng manok, gagawin nating sisiw. So mas maganda kung 1:7 yung ratio, isang barakong manok at 7 babaeng manok. Kapag 14 na yung babaeng manok natin, so magiging 2 na yung lalaking manok na ipapalahi natin sa kanila. Mula pa rin sa note natin, mula dun sa seminar ni Dr. Beltran, kapag tayo ay pumili naman ng sisiw, ang pipiliin natin dapat bilog yung mata at hindi chinita. Dahil madalas kapag chinita yung sisiw, may problema yan. Yan ba'y sinisipon o kaya ay bulag yan. So kailangan natin piliin yung sisiw na palalakihin natin, dapat bilog yung mata, malinis at tuyo ang balahibo, lalo na sa bandang puwetan o dun sa mismong puwet ng sisiw. Kailangan hindi basa. Dahil kapag basa yan, posibleng may sakit na din yan. Tingnan din natin yung kanyang mga paa, dapat ito'y makinis at tuwid. At syempre dapat ito ay maliksi na sisiw. Doon natin ma-determine na yung sisiw na yon magandang palakihin o walang problema. At kapag medyo malaki-laki na ang bibilhin natin, dapat pipiliin din natin yung magaganda, makintab ang balahibo, malalaki at tama sa edad. At doon sa mga malapit na mangitlog o ready to lay na, dapat yung mapula ang kanilang palong. Klaro ang itim ng mata nila at bilog. At doon sa pagpili ng mga manok, dapat malinis at tuyo yung kanilang mga tuka, pati yung kanilang ilong. So yun yung magagandang piliin nating sisiw o mga manok kapag tayo ay mag-alaga na nito. O doon sa pagbili natin, so pipiliin natin yung magaganda yung mga katawan nila at yung mga nabanggit natin. Tip lang din kapag mag-brooder tayo ng sisiw at maglalagay tayo ng ilaw, dapat ang ratio natin doon sa ilaw nila para sa mga sisiw natin para hindi lamigin, 1 watt sa bawat isang sisiw. Yung ilaw nila na nilalagay natin, yung bumbilya, mataas siya. Hindi siya bababa sa 2 feet. Dahil kapag mababa yung ating ilaw, yun ang nagiging dahilan kung minsan na sila ay nabubulag. So yun yung naging dahilan kaya nagiging singkit yung mga sisiw. So, posibleng bulag na o posibleng meron na yung abnormalities dahil sa kakulangan natin nung ibubrooder natin sila. Kaya kailangan, kapag tayo mag-alaga ng sisiw, mag-alaga ng manok, dapat sumali din tayo sa mga seminar at mga trainings para sigurado tayo na mapapalaki natin ng tama yung ating mga alagang manok. Dahil bago mag-start ng business, yun din ang isa sa pinakamahalaga, dapat may kaalaman tayo bago natin simulan. Dahil marami rin ang mga bumabagsak sa negosyo dahil dun sa pagkukulang nila ng kaalaman. Kumbaga, sugod lang sila ng sugod, akala nila papakainin mo lang okay na. So hindi siya ganoon. Marami pang mga proseso na dapat nating malaman. Maraming mga pamamaraan na dapat alam natin at maraming mga technology na pwede nating i-apply dun sa pagmamanokan natin para maging matagumpay tayo. At doon naman sa pag-alaga ng itik, maganda rin alagaan itong mga itik dahil mangumulot tayo dito ng itlog. Yun yung magiging negosyo natin, ibebenta natin, pwede natin gawing balot, pwede natin gawing itlog maalat. At kailangan din dito meron tayong kaalaman doon sa pag-alaga ng itik. Ang recommended naman dito ni Dr. Datuin, dapat meron tayong ratio na 1:8. Ito yung magandang observation niya based sa kanyang research para maging mas maganda o mas fertile yung magiging output, yung itlog. So sa 8 inahing itik, dapat meron tayong isang barakong itik na ipapares sa kanila. Kung magiging 16 na yung itik natin, magpapares tayo ng 2 barakong itik bilang pampalahi dun sa kanila. Yun yung magmi-mate sa kanila para mangitlog sila ng mas fertile na pwede natin gawing balot, pwede natin gawing sisiw, at pwede natin gawing extra pa na negosyo natin, yung pagbebenta ng mga pang-breed na sisiw. Doon naman sa pag-alaga ng kambing, maganda rin itong pag-alaga ng kambing dahil napakarami din na pwede nating explore dito. Pwede tayong mag-alaga ng kambing na pang meat type, pwede tayong mag-alaga ng kambing na pang milk type, at pwede rin tayong magbenta ng mga kambing na pang-breed. Yung mga lalaking kambing natin dyan, ng mga hybrid, pwede yan ipalahi doon sa mga native, lalo na itong Anglo-Nubian. Yung medyo maliit muna na kambing, kapag nalahian na yung native ng Anglo-Nubian, yung magiging anak nila, pwede rin yun ipalahi na sa bower. Dahil maganda na yung output nun. Kaya na magbigay ng magandang gatas, at kaya na rin yan na magbuntis ng mas malaking lahi. Dahil hindi rin maganda na idirekta natin si bower doon sa pinaka-pure native dahil napakaliit ng native saka hindi pa kaya ni native bigyan ng tamang gatas yung magiging anak ni bower. Saka posibleng mahirapan din siya manganak. Kaya dapat may proseso rin tayo doon sa pagpapalahi natin ng mga kambing natin. Kaya maganda rin na sumali pa rin tayo sa mga seminars, mga trainings tungkol dito sa pag-aalaga ng kambing para maging mas maalam tayo bago tayo magsimula. Dahil kapag mga hybrid yung pipiliin natin na mga lahi, napakalaki ng budget na kailangan natin, napakalaking investment na kailangan natin. Doon naman sa pag-aalaga ng mga native pig, maganda rin ito. Basta magtanim lang tayo ng maraming mga pananim sa paligid natin. Kung pwede tayo magtanim dyan ng mga kalabasa, yung bunga ng kalabasa, benta natin. Yung mga reject, ibigay natin sa baboy natin. Magtanim tayo ng pichay. At yung mga tinatanggal nating dahon ng mga reject na papakain natin sa baboy, yun, lulutuin natin. Kung malapit tayo sa palengke, mangolekta tayo ng mga balat ng mga gulay, mga laman loob ng isda. So pwede yun, malaking tulong yun para sa ating pagfa-farming. O maging mga reject na ng mga prutas, pwede rin natin yun kolektahin. Okay, magtanim tayo ng kangkong.
madre de agua, kamuting bagon, kamuting kahoy, gabi. So napakaraming pwede natin gawin para mas makatipid tayo habang tayo ay nagnenegosyo ng native pig farming. Kaya dito sa farming, napakaraming pwedeng gawin. Maging pag-aalaga ng baka, pwede rin nating tunguhin. Habang tayo may mga babuyan, meron tayong itikan, meron tayong manukan, meron tayong mga kambing, meron din tayong baka. Yung baka kahit pang matagalan yon, pero malaki naman yung benta natin kapag nakabenta na tayo. Dahil mahal ang baka at hindi rin siya mahirap ibenta dahil napaka-in-demand din ng baka. So yung iba katulad ng pag-aalaga ng kambing din, nag-aalaga sila ng kambing na pang milk type, yung mga hybrid type na. Kaya kahit kunti lang yung kambing nila, meron pa rin silang income na pumapasok kasi nagbebenta sila ng fresh na milk. Gumagawa sila ng ice cream, gumagawa sila ng mga cheese, at napakarami pang produkto na pwede natin gawin mula doon sa gatas ng kambing. Kaya kung may pagkakataon tayo, kung pwede natin isabay ito habang tayo nagtatrabaho, kung nasa mga probinsya naman tayo, magsimula na rin tayo mag-alaga ng mga livestock. Yung iba naman, malayo sila sa probinsya, pero meron naman silang kakilala, meron silang kamag-anak. So ang ginawa nila, nagpapasimula na rin sila ng farming doon sa mga probinsya nila. Para habang tumatagal, unti-unti nang dumadami yung mga alaga nilang livestock, at kapag medyo lumaki na at kumita na ng same doon sa sahod nila, pwede na rin silang umuwi at i-full time na rin nila yung kanilang livestock farming. Although itong livestock farming, medyo mahirap talaga to sa simula. Dahil may mga masasalubong din talaga tayo dito ng mga problema. Halimbawa, bumabagyo, bumabaha, nababasa yung mga alaga natin, nagkasakit, napepeste yung pananim natin. So may mga risk talaga. Maraming risk ang meron sa pagnenegosyo. Pero kung matatakot tayo ng tuloy-tuloy sa risk, walang mangyayari sa atin. Hindi natin makakamtan yung mga pangarap natin. Kaya kailangan natin mag-risk minsan, pero yung risk natin, yung kaya lang natin. Huwag tayong mag-risk ng sagad-sagad. Yung sakto lang, kung makita tayo ng 100,000, yung kahit na 10,000 lang doon, yun yung pang-invest natin sa farming. Kumbaga sideline lang siya na habang tumatagal, may chance na lumago, may chance na hindi lumago o sakto lang. Importante, hindi apektado yung buhay natin. Although malulungkot tayo pag nagka-problema, pero wag naman yung bagsak na bagsak tayo kapag nagka-problema. Kaya kailangan dahan-dahan nating simulan. Wag natin biglain. Kasi nga kapag binibigla natin, malaki yung kailangan nating ilabas, malaki yung gastusin, at hindi naman ganun kabilis yung magiging proseso dito. Hindi naman ganun kadali yung market dito. Kapag nagsimula tayo sa konti, dahan-dahan din tayo nakikilala. Habang dumadami yung alaga natin, dumadami din yung nakakaalam dun sa mga produkto natin, at dumadami din yung pumupunta dun sa lugar natin para bumili ng mga products natin. So, dahan-dahan lang, nadadaan sa dahan-dahan ang lahat hanggang sa marating natin yung mga pangarap natin. Importante, ginagawa natin yung pinaka-best natin dun sa mga bagay na gusto nating gawin. At higit sa lahat, kapag mayroong mga seminars ang gobyerno natin, sumali tayo dahil marami tayong matutunan dyan ng mga bagong technology. Dahil yan ay niresearch nila, pinag-aralan nila. Kung minsan nga, yung research nila ng ilang taon nilang ginawa, sinishare nila sa atin ng isang araw lang o ilang araw lang. So, napaka-importante nun dahil yun ay talagang pinagsikapan nila na makukuha nila yung data para maipasa sa atin at mapaganda yung ating pag-aalaga ng mga livestocks. Kaya napakaraming salamat po sa mga doktora, sa mga researchers ng Department of Agriculture, sa DEIBAR, nagsishare ng kanilang karunungan para sa ating mga farmers. So dito, hindi naman tayo eksperto dito. Tayo ay nakikinig lang din sa mga sinishare nila at sinishare lang din natin. Dahil ito ay passion din natin. Passion natin na mag-vlog, passion natin yung farming. Pinagsama-sama ko yung passion ko para lahat tayong passionate, sama-sama tayo na magkwentuhan dito sa Farming Business ATVP. So ayun lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong patuloy na support at panonood dito sa aking channel. Please like our video at kung ikaw ay bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para ma-notify ka kapag meron kaming bagong upload. Sama-sama tayo ditong passionate sa farming. Maraming salamat po.